Magandang araw po at ito po ang simula ng ating bagong lesson sa Mathematics 7. At ako po ang inyong guro, si Teacher Yul. Okay, so ito ang inyong lesson about the set and the set operations. Okay, next slide. So, under the set and the set operations, meron tayong 3 lessons. Okay, so the first lesson is about sets. And the second lesson about the subsets, universal sets, null sets, and cardinality of sets. Then the last lesson about the union and intersection of sets and the difference of two sets. Okay, we will start now our lesson 2 about universal sets, subsets, null sets, and cardinality of sets. Okay, bago tayo tumuli doon, let us have our understanding the different symbols used in set theory. So, andito na rin, mamaya, ano na rin to, pareho dun sa ating tatalakayin. Okay, parang pinaka-summarize na to. Okay, so in the first column, we have symbol. Second column, we have meaning. And the last column, we have examples. So, the first symbol or symbols, okay, it represents no, about the set. Ito na yung set na tinutukoy. So, it uses, sabi nga dun sa ating unang lesson about set, it uses braces. So, ayan, paano ginagamit yung mga elements and the same time yung symbol na braces. That, kapag ganon, yan ay tumutukoy sa set. Okay? Nakakulong na sila. So, the second symbol, which is the small u, yan naman po ang tawag dyan ay union. Ibig sabihin na yung elements ni A ay magsasama sa elements ng B. So, pagsasamahin na yun. So, ito pala, ang example nito, no? We have set C and set D. So, paano yan may apply dyan? Okay, by using the symbols. Okay? So, the union, magkasama na yung elements ni C at elements ni D. So, ngayon, 1, 2, 3, 4, 5. Bakit, sir, hindi na doble yung 3 and 4? Okay. So, tatandaan nyo, kapag pinag-usapan ng set, ay once mo lang isusulat yung kanyang elements. Hindi dapat magdoble. Kasi kung isulat mo yan, dadami yung laman. Okay. So, yun ang tatandaan nyo, no? Kapag pareho na, numbers, letters, character, words, dapat once lang isulat, no? Okay. Yun ang mahalaga doon. The next symbol is the intersection. Okay. Andiyan naman, nakita nyo. So, it means that yung pareho lang. Both A, the elements, same, no? In set A and set B. Pareho na meron. So, titingnan natin yung examples. We have set C and set D. Ano yung parehong numbers dyan? So, pareho doon ay yung 3 and 4. So, tama. Then, the next one is subset. Okay? So, every element of A is in B. Ibig sabihin doon, subset, may pareho doon sa D, no? May pareho. But the word sub, it means that under siya, no? Under, sub. Okay, that's why 3, 4, 5, no? 3, 4, 5 is subset of D. Subset of D. 3, 4, 5 is subset of D. Okay. Then the proper subset, every element of A is in B. Okay. Proper subset. So 3, 5 subset of D. 3, 5 subset of D. Okay, so makita niyo yung proper tapos subset. So yung symbol ng subset, yung may underline tapos proper, yung wala. Bakit ganon? Ibig sabihin lang dyan ay hindi kompleto. Pag kompleto pinag-usapan, subset siya. Pag kompleto. No? Pag kompleto. Pag hindi kompleto, ayun. So, proper subset. Ibig sabihin, dapat hindi equal. Okay. Then, so ito na lang, karagdagan na lang natin yan. No? Hindi naman natin masyadong discuss pa yan sa ating topic. So, ito lang mga common natin. Okay, so, dagdag nyo na lang ito sa idea. Okay. And the next
table, no? We have. Okay, so karagdagan pa rin to, mga symbols pa rin, no? Ayun, the set, nalaman natin kanina, intersection, union, proper subset, subset, ayan. So, titingnan nyo yung kanyang application. Okay? Then ito, the same pa rin yan. So, ayan na, karagdagan dito, complement, ayan. Complement naman tayo. Ayan. So, dagdagin yung complement. Pag not element is naka-slash. Ayan. Tapos power set, ayan. Then cardinality, number of elements, no? Cardinality. Alamin natin yun mamaya. Okay. So, yun mga terms na ating aralin. Universal set pala, wag kalimutan, pinaka-ano. Union, baka magkapalitan, no? Ang union, maliit lang. Ang universal, malaki na letter U. Yan, tatandaan nyo. Okay, now, let us start our lesson. Universal set, no? Pinaka-una natin, universal set. Set U, yun sinabi ko na, is the set that contains all objects under consideration. So, siya na yung pangkalahatan. If we're talking about universal, pangkalahatan. Okay, huwag kakalimutan. So, ibig sabihin, mayroon tayong isang set. Kung meron tayong tatlong set, then meron pa tayong universal set, lahat ng elements na yun ay sakop ni universal. The word universal ay pangkalahatan, universe. So, siya ang pinaka kabuuan. Okay. So, for number 1, we have an example. Set U, no, U. Ginamit niya na lang, U, universal, no? Siguro, gusto niya, universal, U, ginamit niya. Pero pwedeng gamitin mo yung A, B, C, hanggang J, okay. Contains the set of the whole numbers. Ito naman, kanina ginamit natin yung counting numbers lang. Pag counting numbers, start 1. Pag whole numbers, starts from 0, and so on. Okay? So, ganun tingnan nyo ha, sa, but we will discuss our lesson about the real numbers, or the real number system. So, malaman nyo doon ang mga iba't ibang numbers. So, ayun, nalaman nyo na, no? Meron tayo na tinawag na counting numbers and the whole numbers. Pag whole numbers, starts from 0. Okay, the set of whole numbers. So, start from 0 hanggang 10. Okay, that is the set of whole numbers. Okay. And so on, no? Whole numbers. Then number 2, the set U contains the set of all letters in the English alphabet. So, all letters hanggang Z. Okay? If you want to use the 3 dots, ellipses, okay, pwede nyo gamitin yan. Dot, 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 kung gusto mong hanggang D lang, comma, then 3 dots, then Z. Hanggang Z. So, yan ay, tawag pa rin din ay finite. At the same time, finite siya, well-defined. Kaya natin tukuyin hanggang Z lang yung mga letters. Dito, ito, whole numbers, infinite. No, infinite. Okay, and then, not well-defined. Okay. So, hindi natin kaya na, not well-defined. So, number 3, set U contains the set of days of the week. So, ito, yun. The universal set, yun. Alam naman natin yan, kaya kung papaalam sa'yo, ano ba yan? Well-defined and finite. Okay, well-defined and finite. Ang sagot. Kaya-kaya mo yan. Okay. So, the next one, we have the subsets. Kapag tinawag naman ng subsets, ayan, dun sa ating una, no? Sa table na pinakita, malalaman natin dito. So, given any two sets A and B, if every element in A is also an element in B, then A is a subset of B. Okay. The symbol, subset. Parehong-pareho, ibig sabihin, ABC. Then sa B, mayroong ABC rin. Okay, regardless the arrangement, ibig sabihin, parehong-pareho. That's why that is subset. Okay, at then may proper subset. Pag proper subset naman, so ABC kay A, then ka B, ay BC lang. So, B is subset of A. Okay, so hindi pwede na si A maging subset of B. Mas marami si B. So, ganun ang ibig sabihin nun. O yung kanyang idea. Okay.
Application naman, no, dagdagan, power set. Ito yung formula ng power set, no? P, then your set. Okay. So, ngayon, ang base niya ay laging 2. Then, exponent, yung number, yung cardinality, yung ilan ba laman ng set. So, we use 2. Dalawa ang elements ng set A. So, dalawa yan. That is your cardinality. Then, it will be using as your power o exponent. That's why, always base of 2. Lagyan nyo lagi base of 2. Finding the power set o the subset. Tinutukoy doon, paano mahanap lahat ng subset. By using power set, malaman nyo agad. Okay, so, applying that, the power set, okay, exponent of 2, so 2 times 2. So, ang dapat mabuo mo ng power set o subset, no? Makabuo ka ng 4. So, paano ba yon? Dapat ang subset mo ay meron kang pair. Sa una, dapat meron kang 0 element. Ang 0 element, bago magkalaman, magsisimula ka sa walang laman. Okay? Walang laman. Ayan. So, walang laman ang simula. Kaya, ang tawag din ay empty. Empty set. Okay? Empty set. Then, pagkatapos na magkalaman, pagkatapos na walang laman, lalagyan mo ng laman. So, isa-isa muna. 1 element at a time. Okay? At a time. So, 0 element at a time. So, 1, isa muna, isa muna. Okay. So, isang element, gamit ang 1, isang element, gamit ang 2. Then, 2 elements. Dalawa na. 2 elements at a time. Eh, wala na. Dalawa lang naman yan. Kaya, 1 and 2. That's why, ayan, pwedeng isulat ng ganito, para makita nyo, no? Ayan. Empty, then, isahan, dalawahan, and isahan, dalawahan. Okay. Then, yeah. So, ganun talaga ang tamang pagsulat ng subsets. So, kung bibilangin natin, tama, yung ating formula, yun ang lumabas sa 4. Kapag hindi yan ang makita nyo, hindi nyo alam ang pagsunod, eh, hindi nyo makakuha ng tama, sagot sa formula, may mali. So, check nyo, aralan maigi. So, ginagamit ito, no, para mabilis yung malaman. Para paano makuha, hindi yung compute. Ito. Excuse me. Ito yung mabilis. Gamit kayo ng power set. Okay. So, karagdagan, the power set. So, sabi ko nga, yung formula, paano hanapin ang power set. So, ito, 4 na ngayon. Ito, example niya ay 2. Yung pa rin, tama. Inisa-isa niya. Okay. So, empty. Empty. Then, A, B. Then, A, B. Magkasama na. So, example. Another example. 1, 2, 3, 4. So, 4 na. Ngayon, kung 4 na, by using the power set, madali mo siya makita by using the power set. So, base of 2 lagi. Then, yung exponent mo, cardinality. 4. So, ganun. Eh, kung hindi mo alam yan, eh, mahirapan ka. Then, magkakamali ka na sa sagot mo. Then, at the same time, dapat alam mo rin kung paano hanapin yung mga subsets na yun. Ibig sabihin lang, ito yung mga magiging laman. No? Yung mga lahat ng subsets. Sabi ko nga, yung subsets, siya yung element, paanong pinakaset elements. Isa-isahin mo yun. Ito yung shortcut na paraan yung formula natin. Huwag kalimutan. Okay. Proper subset. So, the proper subset na talakay natin kanina, set A is considered to be a proper subset if set B contains at least one element that is not present in set A. So, that mayroong isa, yun yung sinasabi ko sa inyo, na dapat hindi match kapag proper subset. Kapag lahat ay pareho na, subset na lang siya. So, yun. So, ibig sabihin, ay dapat mas lamang yung isang set. No? Yun ang
ano lang naman pagkakaiba. Pero pagdating kay proper subset, pag hinahanap yung kanyang subset ng proper subsets, hanapin mo, ayan, A equals AB, example niya, then the proper subset of the given subsets are, okay, so yun nga, yung pinakaparehonan niya na elements na AB, sa example natin, hindi mo na gagamitin. Kasi nga, subset na yan yung pareho. Yung sinasabi ko sa inyo na pareho ng elements. So, hindi na siya pwedeng gamit. Tatanggal na. Kaya, our formula, para malaman natin yung proper subset, ay the same yung power set, minus 1 na lang. Itatanggalin mo yung parehong subset na. Yung pareho na talaga na mukha. So, less na yan. Okay, subtract. That's why, pagdating kay proper subset, ganun pa rin siya, using power set, makuha mo yung 4 na subsets, ibabawas mo yung parehong-parehong muka. So, ang proper subset na makuha mo na lang ay 3. So, kasi nga, the proper subset dapat ay mas mababa o mayroong isang elements na hindi pareho. Okay, pagdating kay proper subset. Kaya yung proper subset naman, a subset which contains all the elements of the original set is called as improper subset. So, it is denoted by, ayan. So, parang ano lang nito, yung kay subset, no? Kasi ito naman yung kanyang symbol. For example, set P equals 2, 4, 6, then the subset of P are, ayan, where are the proper subsets and 2, 4, 6 is the improper. Yun nga, yung sinasabi natin na subsets by using the power set. Pag yung kamukha, kasama na improper. So, dahil doon ay 3, 2 raised to 3, 8. So, 8. Yun ang kanyang subsets lahat. Subsets. Gamit ang power set. So, kung kasama na yung kamukha niya, no, kasama yung kamukha, that is the improper. Siyempre, proper to, improper yung isa. Yan, yung kamukha, improper. Okay? So, yun lang ang tignan yung kakaiba ng proper saka improper subset. At yung formula ng proper subset. Okay. Pagpunta naman kay null set, okay. A set with no elements, no element, is an empty set or null set. Empty, yun. Nakita natin yung symbol na ginamit, no? Empty. Or you can use that. Okay, the Greek letter which is phi. Okay, sa Greek letter, it is called phi. Okay, so yan po ang inyong tatandaan. Example, set T is the set of counting numbers between 1 and 2. So, from 1 and 2, meron pa ba tayong bilang na makikita? So, obviously, wala. Wala nang number tayo from that. If we talk about the counting numbers, okay? Counting numbers, yun naman sinasabi. So, 1, 2, wala naman tayo masasabing 1 point, iba ng number yun. Okay. So, yun, empty. So, the set I is the set of months with 35 days. 35 ang tinatanong sa atin, hinahanap. So, wala, empty. Okay, the same. Set M is the set of cars with 60 doors. Okay. So, wala din ako nakikita ng 60 doors. So, maliban lang kung gagawa ka na customized. Okay, so the same. Null. Empty. Set B is the set of flying castles. So, sa wala tayong nakita niyan. Pero sa panaginip po kayo sa mga pelikula, yan, mga fantasy, meron kayong mapanood. But anyway, in reality, wala tayong lumilipad mga tawag dyan, castles. Ano ba yan? Palasyo. Palasyo, no? Kaharian. Cardinality of set. Pag tinawag na cardinality of set, ito yung tinatawag na bilang. Okay? Bilang yan, bilang. Bilang, okay. So, cardinality, basta yan ay bilang, quantity. Okay. Kaparte rin yan sa English subject, meron tayong ordinality. Ordinal. Yan, sa English yan, sa adjective. Yan. Ordinality. Order. It means that arrangement. Ayan. It is a Latin word. Cardinal and ordinal. Latin word. From English subject and adjective. Ordinal. So, arrangement, order, the word. Ordinality
from same word order. So, the cardinal number of a set denoted by, ayan, yan na, pag makita nyo, tinatanong kayo, ano yung bilang ng elements, ilan. So, yun, bibilangin mo lang. Ganun lang kadali si cardinality, yung laman ng elements. So, ngayon, 4. So, yun, kadali. Makikita mo agad. Ayun, yun ang kailangan naman sa paghanap kay power set. Bibilangin mo yung laman. Then, by asking, no? If you are asked, what is the subsets? What are the subsets? Okay? So, use the power set. Then, magtatalo ka naman doon kung ano yung mga tanong sa power set. Iba-ibang subset. Proper subset, improper. So, lahat ng yun na ating natalakay, alam niyo na kung paano sagutin. So, examples, ayan. The set, number 1. Set is the set of vowels in English alphabet. Sagot. Ayan, mga vowel letters. Vowel letters. So, ilan? So, we have 5. Ganun lang kadali ang pag-identify kay cardinality. Number 2. Set R is the set of letters in the word difficulty. Okay, sagot. Difficulty. Ayan. O ito, sinasabi ko sa inyo kanina na yung letters o numbers o words hindi na pwedeng maulit. Kapag nakita mo doon sa isang set, okay, at pareho, at ang tanong ay magsasama, yun, hindi yun na maulit yung kanyang letters, numbers, o words. Okay, kahit isang set lang. So, pag nabasa mo yung word na difficulty, and then, pinalista ang elements, eh, hindi na mo na isusulat ng isa-isa. Okay, once lang makikita sa set. Okay, yung elements mo na yon ay once lang o members, objects. No, tawag dyan, tandaan nyo, tawag dyan elements, members, or objects sa laman ng set. So, ngayon, 8 lang. So, dito, marami. Ilan lahat? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, o 10. O, yung I, tapos F, 2. So, ibig sabihin, babawasan natin yan. So, once lang isusulat yun. Yun ang ibig sabihin nun, pagdating kay elements. Okay? So, malinaw tayo, no, kay cardinality. Bilang, laman, ayan, quantity. Okay. So, we have kinds of cardinality of set. Ayan. The equivalent and the equal set. Ayan. Tatandaan nyo, pagdating naman kay cardinality, meron siyang kinds. Yung equivalent, no? Tapos, equal sets. So, si equivalent sets, 2 finite sets, A and B are equivalent if their cardinal number is same. So, ibig sabihin ay magkapareho. Equivalent. Yung bilang. Pero, pagdating kay equal set, ayan, 2 sets, dapat kamukha pati bilang. No? Yung laman at bilang parehong-pareho. Okay, example natin. Equivalent ang sagot niya. Okay, tinan nyo. 4, 5, 6, ABC. Parehong tig-tatlo. No? Tig-tatluhan yan. Pero magkaiba. Ang pinag-uusapan lang ay ilan bang laman. So, yun. That is the equivalent. Pagdating naman sa equal, dapat kamukha. Regardless yung kanyang pagkakasunod-sunod o arrangement. So, basta kamukha. That is the equal set. That's why we use the symbol equal and then the equivalent, yan naman. 2 arrows. Both ends. So, yun, ha? Tatandaan niyo yung mga ginagawa. Although, karagdagan ko na ito sa inyo. No? Sayang naman kasi ay magamit din naman ito sa inyong pag-aaral. So, we have the conclusion. Therefore, if 2 sets have the same cardinality, they are equivalent. So, yung bilang lang, no, tinutukoy siya, sabi ni equivalent. Okay. So, yun ang pagkatapos ng ating lesson 2. At by this time, meron tayong follow-up. So, just answer true or false. Ayan. Para tayo ay ma-assess kung
nakakasunod tayo sa ating lesson. So, for number 1, the universal set is 1, 2, 3, 4. Okay, universal set, true. Okay. Then, is a subset of U. 2, 4, 6, 8, 10. So, subset of U. Okay, ibig sabihin ito yung universal set. Yan ba ay makikita sa universal? Okay, subset of U. Okay, that is true. Okay, then letter 8 also true. Number 3, the empty set is a subset of U. Okay, sabi doon, the empty set is always a subset of any set. Okay. So, hindi ko lang na kanina mayroon dong may explanation or statement that empty set sa bandang null set yan. Empty set is always a subset of any set. It means that yun ito lang paliwanag doon. Bawat set, bago magkalaman, nagsimula siya sa walang laman. Tandaan nyo. Yun lang yun. That's why empty set is always a subset of any set. Always. Not only a subset, but always. Kasi bago magkalaman, walang laman muna. Tandaan nyo. Yun lang ang logic na tinuturo sa atin ni empty set. Bawat set na may laman ay nagmula sa walang laman. That's why it is true. Okay? Kaya pag tinatanong kayo, okay, empty set is always a subset of any set. Okay, letter B. Choose your answer from the box that best completes the statements below. So, ito yung mga pagpipilian nyo, no? Ganun lang kadali, yung ating mga topic. So, number 1, a set with no elements is an empty set or, okay, ano sagot nyo? A set with no elements is an empty set or null set. Ayan, nasa null set ngayon. Okay. The number of elements in the set refers to number. Okay, the answer is cardinality. Okay, and the last number, the blank U is the set that contains all objects under consideration. Okay, the blank, okay, is the set that contains all objects or under consideration. Ano sagot? Universal. Andiyan na nga yung U, universal. Okay. Okay. So, yun. Yun po ang ating lahat ng lesson about week 1. So, we studied about, or we discussed about the set, the meaning, then the different kinds of set. At the same time, the lesson 3, we have the operation, the set operations. Yun ang all about the lessons under week 1 in Mathematics 7. So, ayun, we have 2 questions here. So, this is all about to assess yourself, okay, about our lesson. At yun, doon nagtatapos ang ating lesson at sana ay may naintindihan na kayo dahil sa sunod na lesson natin ay iba na naman yun. Kaya aralin mabuti, pwede nang panoorin yung video ulit para mas lalong maunawaan. Okay? So, maraming salamat ulit sa ating pakikinig.